I think, let me tell you something. I think Manny Pacquiao is the new world champion. Ilang araw na lang ay laban na nga po ni Manny Pacquiao kontra Mario Barrios, kung saan sinabi nga po nitong si Mario Barrios na hindi ito magbibigay ng awa sa ating pambato sa araw ng kanilang laban dahil gagawin daw nito ang lahat para madipinsahan ang kanyang belt. Saad nga po ng kampo ni Mario Barrios, nagagayahin nila ang teknik ni Marquez, paano ni Marquez pinatulog si Manny Pacquiao sa kanilang pang-apat na paghaharap. Nagsalita nga po itong nag-iisang boksingerong nagpatulog kay Manny Pacquiao na si Juan Manuel Marquez sa posibleng kakahantungan sa laban ni Pacquiao kontra Mario Barrios. Sabi nga po nito na ang labang ito ay isang panganib para kay Pacquiao at Mario Barrios. Saad nga po ni Marquez na kahit may edad na si Pacquiao na 46 years old ay isa pa rin siyang profesional. Araw-araw nag-iinsayo at palagay ni Marquez na magiging world champion muli si Manny Pacquiao. Maliban nga po sa pagiging bata nitong si Mario Barrios ay advantage rin ito sa tangkad. Dagdag pa ni Marquez na ang mataas na experience ni Pacquiao, dagdagan pa ng lakas at bilis nito ay baliwala lang daw ang pagiging bata at matangkad ni Mario Barrios sa araw ng kanilang laban. Ang napaka-importante daw sa labang ito ay ang experience at taglay ito ni Manny Pacquiao. Ang kanyang bilis, lakas at iba pa ay ang dahilan para makuha ni Manny ang panalo kontra Mario Barrios. Jonas Sultan nagsalita sa pagkatalo nito kontra Japanese na si Katsuma Akitsugi. Wala nga pong nasabi si Sultan sa galing nitong si Akitsugi. Mabilis daw at may magandang footwork, dahilan para hirap itong makalanding ng maganda dito sa Hapon. Pero sa kabila ng lahat ay makikita pa rin natin ang pagiging sportsmanship nitong dalawa. Napatawa na lang itong si Akitsugi dahil nasaktan daw nito si Sultan. Sabi naman ni Coach Joben na kulang sa training itong si Sultan dahil kakarating pa lang nito sa US pero napalaban na agad sa isang magaling. Hindi man isang knockout puncher pero mayroon namang magandang footwork. Sa ibang banda naman Yummer Marshall, mayroon nga pong pagbabago sa kanyang sunod na makakalaban dahil sa unang napabalita ay ito nga pong si Alexis Gitan ang makakalaban nito sa undercard ni Manny Pacquiao pero napalitan nga po ito kay Bernard Joseph na mayroong ring record na 11 wins, 2 losses and 5 knockout. Huling napalaban ito ay sa nakaraang June 14 at natalo naman ito via majority decision. Sa kabilang banda naman, ang nooy hirap in-knockout ni Canelo na si Edgar Berlanga ay kinawawa nga po ito sa kanyang kakatapos lamang na laban kontra sa undefeated na si Hamza Ziras. Bago nga po ang laban ng dalawa ay grabe nga po ang pangmamaliit nitong si Edgar Berlanga dito sa kanyang kalaban na si Ziras. Dinuro-duro at sinisigawan pa nito ang kanyang kalaban. Pati nga po si Oscar De La Hoya ay hindi nakaligtas sa pangtrastok nitong si Berlanga at sinabuyan nga po itong si De La Hoya ng pera sa harap ng kamera. Kaya ayun, kinain lahat nitong si Berlanga ang mga sinabi nito dahil bumagsak ito ng 2 beses sa round 4 at sa round 5 naman ay 1 beses. Kaya ang naging resulta, knockout itong si Berlanga sa loob ng round 5.